Welcome sa Storytime with Miss Ye. Ako si Dora Antonia, 40 years old, isang pediatrician, musika, sa isang kilalang ospital dito sa Quezon City. Lang taon na kaming kasal. Ang asawa kong si Ia Eduardo, 56 years old. Isang cardiologist na halos nakatira na sa kabilang ospital. Pareho kaming doktor. Pareho naming pinili ang propesyong magligtas ng buhay. Pero sa totoo lang, habang tumatagal, pakiramdam ko may mga bahagi ng buhay namin kami mismo ang unti-unting pinapatay. Lalo na yung parte kung saan dapat kaming mag-asawa. Musika, hindi lang magkasama sa titulo. Wala kaming anak hindi dahil ayaw namin kundi dahil hindi kami binigyan ng pagkakataon. Musika, ilang taon kaming umasa, fertility treatments, check-ups, dasal. Pero sa huli, natanggap naming baka talagang hanggang mag-asawa lang kami hindi maging musika, magulang. At doon siguro nagsimula yung lamat. Naging abala siya sa trabaho. Habang ako sinubukan kong punan yung kawalan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pasyente ko. Musika, pero pag uwi ko sa bahay, naroon lang ang katahimikan. Yung bahay na dapat puno ng tawanan ng bata, na puno ng tikatik ng orasan at mga papel na hindi naayos sa mesa. Dati kapag tinatanong ako kung kamusta ang asawa ko, palagi kong sinasabi busy, musika, pero okay kami. Pero sa totoo lang, matagal na kaming hindi okay. Musika, hindi ko na maalala kung kailan siya huling tumingin sa akin ng may lambing. Hindi ko na rin maalala kung kailan ko huling naramdaman na asawa niya ako, hindi lang kasama sa bahay. Minsan iniisip ko kung nagkaanak lang kami baka may dahilan pa akong lumaban. Pero ngayon kami lang at tila magkalayo pa rin. Parang unti-unti na ring nawawala yung dahilan ko kung bakit ako kumakapit. Hanggang sa dumating yung isang tao. Yung taong hindi ko inasahang makakaramdam ulit ako ng init, ng halaga, ng atensyon. Mga bagay na matagal nang nawala, musika, sa pagitan naming mag-asawa. At doon nagsimula ang kwento ko. Ang kwento ng isang misis na doktora na sa kabila ng talino, propesyon at respeto ng iba ay natutong nagkasala sa ngalan ng pagod at pag-isa. Isang umaga ng Biyernes, habang nag-aayos ako ng mga chart sa doctor's lunch, musika, may pumasok na lalaking may dalang tray ng kape. Basa pa ang buhok. Mukhang bagong ligo. Naka-uniform na kulay gray, musika, na utility uniform ng ospital. Matangkad, kayumanggi, matipuno at may ngiti na parang sinasadyang sabayan ng umaga. Good morning ma'am. Kape po. Gusto niyo po ba ng may asukal o yung medyo mapait? Tanong niya. Sabay kind ng bahagya. Natawa ako. Hindi ko alam kung nainis ako o natawa talaga. Gusto ko yung mapait. Sagot ko. Mas gusto ko kasi yung totoo. Ay yung tulad ko po pala. Sagot niya sabay ngiti ulit. Parang may kakaibang lamig na dumaloy sa katawan ko, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Anong pangalan mo? Tanong ko. Kunwari kaswal lang. Kaloy po. Utility boy po rito ako. Maama ko po yung madalas nag-aayos sa labas ng at nagdadala ng gamit. Nang marinig ko yung pangalan niya parang may kung anong pamilyar. Baka dahil sa tono ng boses niya. Malalim paos pero may lambing. Mula noon halos araw-araw na si Kaloy na ang nagdadala ng kape ko. Musika, lagi siyang may kasamang biro. O minsan ay simpleng musika, good morning po ma'am o kaya good morning po ma'am Tony. Hanggang sa isang araw nang abutan niya ako ng kape, hindi ko napigilang tanungin. Bakit, musika, parang alam mo lagi kung anong gusto ko? Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Madali lang po kayong basahin, ma'am. Kapag puyat kayo, alam kong gusto niyo ng matapang. Kapag masaya kayo, may konting tamis. Kapag stress naman kayo, gusto niyo mainit. Musika, pero hindi masyadong matapang. Parang gusto niyo lang ng comfort. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yon. Pero musika, tama ang lahat. At doon ko unang naramdaman yung kakaibang kilig na matagal ko nang hindi naramdaman. Nabalitaan ko sa EC na si Kaloy ay 26 years old lang. Tubong Batangas. Nagtrabaho muna bilang janitor bago napasok bilang utility sa ospital. Breadwinner at ang ina niya ay may sakit sa puso. Tahimik sa karamihan pero magaan ang loob ng mga nurses sa kanya. Palangiti, magalang pero may halong pilyo kapag nakasama mo na ng matagal. Noong gabing iyon, duty ako hanggang hating gabi.
Habang nag-aayos ako ng mga papel sa G, napansin kong ako na lang ang tao roon. Maliban kay Kaloy na abala sa pagmamap ng sahig. Tahimik, malamig at may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang sipag mo naman, sabi ko habang musika, pinagmamasdan siya. Ngumiti siya. Kasi po kapag kayo ang duty hindi ako napapagod. Musika, napatawa ako. Bakit naman? Hindi ko po alam. Baka kasi iba yung presensya nyo. Parang kahit pagod ako, gusto ko pa ring magtrabaho. Basta kayo yung nakikita ko. Sumilip siya sa akin saglit. Tapos itinuloy ang pagmamap. Hindi ko alam kung bakit parang humahaba ang mga segundo sa pagitan ng bawat tinginan namin. Antonia, ano ba to? Sabi, musika, ko sa isip ko. Bakit ka kinikilig sa isang utility boy? Pero may kung anong parte ng puso ko ang gustong magpahinga sa pakiramdam ng pagiging dokora, Antonia. Gusto ko lang maramdaman na babae ulit ako na kaya ko pa ring mapansin na kaya ko pang kiligin. Habang inaabot ko ang folder, nadulas ako sa basang sahig. Bago pa ako tuluyang bumagsak, agad akong sinalo ni Kaloy. Mainit ang kamay niya, matatag. At ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata namin. Ma'am Antonia, okay lang po kayo? Okay lang ako. Mahina akong sagot. Pero hindi niya ako agad binitawan. Parang may ilang segundo pa kaming nakatitig lang sa isa't isa. Tahimik, musika, pero ang lakas ng tibok ng puso ko. Kaloy. Musika, bulong ko. Pilit na nagiging professional ulit. Baka may makakita. Umumiti siya marahan pero may halong tapang. Musika, wala naman pong ibang tao, ma'am. Pero kung gusto niyo pong lumabas ako, sabihin niyo lang. At doon ko naramdaman na delikado na hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil alam ko sa pagitan naming dalawa may pader na nagsisimula ng mabasag. Akala ko simpleng pang-araw-araw na kape lang yung dala niya. Pero hindi ko alam yun na pala ang simula ng unti-unti kong paglalason sa sarili kong puso. Sabi nila lahat ng kasalanan nagsisimula sa simpleng kamustahan. Pero sa amin ni Kaloy, nagsimula lang talaga, musika, sa isang taasan ng kape. Pagkatapos ng gabing yon, yung nadulas ako at siya ang sumalo sa akin, musika, parang may nagbago. Hindi na ako mapakali tuwing duty. Musika, lagi kong inaabangan yung oras na papasok siya sa lunch dala ang tray niya. Parang bata akong sabik sa isang simpleng ngiti mula sa kanya. Madaling araw noon, pas-isam na. Kakaunti na lang ang tao sa ospital. Tahimik, tanging tunog ng aircon at mga beep ng monitor ang maririnig. Ako lang ang nakaupo doon habang nagre-review ng mga chart. Napagod ako kaya ipinikit ko ng sandali ang mga mata ko. Pagdilat ko, Shaloy. Si Kaloy na ang nandoon. May hawak na termos at 2 mug. Ma'am, mahina niyang musika, alam kong puyat kayo. Baka gusto niyo ng kape ulit. Napangiti ako. Medyo tinago ang kilig. Gabi na. Bakit gising ka pa rin? Hindi po ako mapakali hanggat hindi ko kayo nakikitang okay, sagot niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit pero parang gusto kong tumagal pa yung gabing yon. Umupo siya sa harap ko. Hindi ko siya pinigilan. Tahimik lang kaming parehong sandali habang humihigop ng kape tapos bigla siyang nagsalita. Alam niyo ma'am, musika, minsan nainggit ako sa mga doktor. Bakit naman? Tanong ko. Kasi kahit anong mangyari tinitingala kayo ng tao. Samantalang kaming mga tulad ko, parang hangin lang. Minsan, kahit bumati ako, hindi man lang ako pinapansin. Tumahimik ako sandali. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kasi alam kong totoo yun lalo, musika, na sa mundong ginagalawan namin. Ang mga tulad ni Kaloy parang laging nasa gilid lang. Hindi ka hangin eh. Sagot ko. Marahan. Kung alam mo lang ikaw nga yung nabubuo ng araw ko minsan. Napatigil siya. Ngumiti ng bahagya. Talaga po. Baka naman binibiro niyo lang ako. Ma'am doktor ako. Hindi ako marunong magsinungaling. Sabi ko sabay ngiti sa kanya. Pero nang magtagpo yung mga mata namin, parang may kakaibang kuryente. Parang may halong kapangasahan sa titig niya pero may respeto pa din pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang magkwento tungkol sa buhay niya. Lumaki raw siyang mahirap panganay sa 4 na magkakapatid. Ang tatay niya, dating driver, namatay sa stroke nung high school siya. Kaya mula noon, siya na ang nagbanat ang buto.
Wala po akong pangarap maging mayaman. Sabi niya habang nakatingin sa mug. Gusto ko lang maramdaman na may halaga ako. May halaga ka naman, Kaloy. Sagot ko. Hindi mo lang siguro nakikita. Ngumiti siya sabay sabing, kung ganyan po lahat ng doktor, baka araw-araw akong magpuyat sa ospital. Napailing ako. Natatawa. Ikaw talaga. Mapagbiro ka no? Hindi po sagot niya. Seryoso ang mukha pero may ngiti sa labi. Honest lang ako. Hindi ko naman maikakaila na maganda kayo, ma'am. Natigilan ako. Matagal na akong hindi tinatawag na maganda. Kung meron man, laging magaling, profesional, matalino pero hindi maganda. At nang marinig ko iyon sa kanya, parang may bahagyang kumirot sa puso ko. Kasi yung salitang yon, matagal ko nang hindi naririnig mula sa asawa, musika, kung si Eduardo. Antonia, huwag kang matuwa. Sabi ng isip ko. Bata yan malamang sanay manligaw. Pero iba, musika, yung tono niya. May sincerity, may lambing na hindi bastos, parang, musika, may respeto pero sabay may paghangan na ayaw niyang ipahalata. Habang nagkwekwentuhan kami, musika, napansin kong unti-unti siyang lumalapit. Hindi naman malapit na nakakailang pero sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya kapag nagsasalita. Nang yumuko ako para abutin yung pen sa mesa, biglang tumulong siyang abutin din sandaling, musika, katahimikan. Salamat. Mahina akong sabi. Umiti siya pero hindi niya agad tinanggal yung kamay niya. Parang gusto kong umatras pero hindi ko magawa. At sa isang iglap, musika, parang bumagal ang oras. Naramdaman ko yung tibok ng puso ko. Ma'am, mahina niyang sabi. Baka mapagalitan ako kapag nakita nila akong nakikipagkwentuhan sa inyo ng ganito. Musika, eh. Bakit hindi ka pa umalis? Tanong ko. Parang may halong biro. Ngumiti siya sabay sabing siguro kasi ayaw ko pa pong matapos yung gabing ito. Musika, kinabukasan, parang may lihim kaming dalawa. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, sandaling tinginan lang. Walang salita pero pareho naming alam na may kakaiba na sa pagitan namin. Ang pakiramdam ng pagiging babae hindi lang doktora. Isang, musika, gabi habang nasa duty ako, may natanggap akong text mula sa unknown number. Ma'am, ako po to si Kaloy. Huwag po sana kayong magagalit. Gusto ko lang sabihin na sana makatulog kayo ng mahimbing. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero bago ko pa mapagilan ang sarili ko, nagreply ako. Salamat din, musika, Kaloy. Ikaw rin. Magpahinga ka. Huwag kang masyadong magpupuyat. Wala na sanang kasunod pero maya-maya. Good night po, Ma'am Ganda. Musika, doon ako napahinga ng malalim kasi alam kong sa puntong yon hindi na simpleng ma'am. At utility boy lang ang pumapagitna sa amin sa bahay. Patuloy pa rin ang katahimikan namin ni Eduardo. Bihira lang kami mag-usap at kapag magkakausap man kami, puro tungkol lang sa trabaho. May surgery ako sa Baguio next week. Sabi ni Eduardo habang nag-empake. Ang tagal mo na namang mawawala. Musika, sagot ko. Obligasyon ko yun, mahal. Alam mo naman yun ba? Musika, tumaon na lang ako. Isang Sabado ng gabi. Duty ulit ako. Tahimik ang buong building. Pagpasok ko sa pantry, naroon si Kaloy. Nakaupo sa sulok. Kumakain ng adobo at kanin mula sa baon niyang staro. Musika, Ma'am Tony, masigla niyang bati pero agad din siyang natahimik. Sorry po baka istorbo ako. Hindi putol ko. Okay lang. Pwede ba akong makiupo? Napangiti siya agad na inilipat ang mga gamit niya. Siyempre naman po. Pero nakakahiya. Musika, simple lang yung ulam ko. Umupo ako sa tapat niya. Sabay turo ng pagkain niya. Amoy, musika pa lang. Mukhang mas masarap pa yan sa cafeteria food namin. Napangiti siya sabay, musika, sabi. Gusto niyo po tikman? Hindi ko alam kung bakit pero parang tinamaan ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Kumuha ako ng isang subo mula sa tinidor na hawak niya. Musika, ramdam ko yung init ng kamay niya at nang malasahan ko yung adobo, napapikit ako sandali. Masarap na. Sabi ko. Nakangiti. Tutupo. Tanong niya. Masarap. Lalo na kung galing sa may malasakit na tao. Ngumiti siya ng may pagkapilyo. Kahit simpleng adobo lang, ma'am.
Kapag galing sa puso iba ang lasa. Sabay na patingin siya ng diretsyo sa akin. Musika, hindi ko alam kung bakit. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng pantry? Tahimik pero puno ng kuryente. At nang tumingin ako sa kanya, para bang parehong nasa isip namin. Musika, pagkatapos ng gabing yun sa pantry, halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tuwing duty, hinahanap ko, musika, si Kaoy. Wala siya, parang kulang ang araw ko. At kahit ilang beses kong sabihin mali, paulit-ulit kong binabalikan yung pakiramdam na buhay ulit ako. Isang araw, nagpaalam ulit si Eduardo na may conference daw silang Cardiology Society sa Palawan. Musika, ganun na lang lagi umiikot ang buhay naming mag-asawa. Kahit, musika, nalambingin ko siya pag may pagkakataon na nasa bahay kaming dalawa, hindi niya ako pinapansin dahil nakatuon pa din siya sa mga paperworks na inuuwi niya. Kaya madalas ramdam ko ang lungkot ng pag-iisa. Mag-7 oras na ng gabi. Halos tahimik na ang buong ospital. Ako pagod at namumutla. Nakasandal sa upuan habang sinusubukang tabusin ang mga report. Biglang pumasok si Kaloy. Ma'am, okay lang po ba kayo? Parang ang tagal niyong hindi gumagalaw dyan. Nahihilo lang ako sandali. Sagot ko. Pilit, musika, ang ngiti. Baka sobrang pagod lang. Lumapit si Kaloy, musika, halatang nag-aalala. Maputla na po kayo. Baka delikado kung mag-isa kayong uwi. Ayos lang ako, Kaloy. Magpapahinga lang siguro ako sandali. Hindi, Ma'am Tony. Ihahatid ko na lang kayo. Baka mapaano pa kayo sa daan pag mag-isa kayong uwi na ganyan. Ipagdadrive ko na lang kayo pauwi. Ano ka ba, Koy? Huwag na. Ang dami mo pang ginagawa. Tapos musika, huwag na kayong makulit, Ma'am. Ihahatid ko na kayo. Wala na akong nagawa kundi pumayag na lang. Habang nasa daan kami, biglang bumuoso ang malakas na ulan. Akala ko hindi na kami makakausad dahil sobrang traffic. Pero nakarating pa rin kami sa bahay pagkalipas ng 2 oras sa traffic. Habang nasa sasakyan kami, tahimik lang kaming dalawa. Hanggang sa binasag na ni Kaloy ang katahimikan. Ma'am, parang ang lungkot niyo nitong mga nakaraan. Ako malungkot. Hindi naman. Marami nang iniisip lately. Lagi po bang wala ang asawa nyo? Natahimik ako. Kung ako ang asawa, musika, nyo, hindi ko kayo hahayaang maging malungkot. Maglalaan ako ng oras para sa inyo. Kaso, musika lang, huli na ako dumating sa buhay nyo, Ma'am. Napatingin ako sa sinabi niya. Kaloy, huwag mong sabihin yan. Alam mo naman nakasal na ako. Opo, alam ko po. Pero alam nyo rin po ba na habang tumatagal, mas nagugustuhan ko na kayo? Kung pwedeng ako na lang para hindi na kita nakikitang malungkot. Tama na Lee, huwag nating ipilit ang hindi pwede. Pagkatapos nun, tumahik na kaming dalawa. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na kami sa bahay. Kaso lalo pang bumuhos ang ulan. Kaya pinapasok ko muna si Kaloy sa bahay. Dito ka na muna magpatilan ng ulan. Baka wala ka na din masakyan pabalik ng ospital. Magkape ka muna. Sige po, Ma'am. Habang nagtitimpla ako ng kape namin sa kusina, bigla siyang lumapit sa likod ko. Kaya nagulat ako. Bigla niya akong yakap habang nakatalikod sa kanya. Ma'am, hayaan niyo muna akong yakapin ka, bulong niya sa tenga ko. Dapat pinigilan ko siya pero hinayaan kong yakapin niya ako sa loob ng pamamahay ko. Dinama ko ang oras na yon na para bang may taong nakakaintindi sa akin sa tagal ng panahon. Pagkalipas ng ilang minuto, iniharap, musika, niya ako sa kanya at nagkatitigan kami. Para bang bumagal ang takbo ng oras, musika, pero kahit ganon may kung anong tahimik na alon na bumabalik sa pagitan namin. Akala ko isang gabing pagkakamali lang yon. Pero kapag alam kong wala si Eduardo ng ilang araw, nagkakaroon kami ng mahabang oras ni Kaoy, musika, para magsama. Pinapapunta ko si Kaloy sa bahay kapag alam kong wala si Eduardo. Doon mas nagiging malaya kami kesa sa ospital. Hindi ko na alam kung tama pa ba to. Sabi ko, alam kong maliya. Musika, sagot ni Kaloy. Pero sa tuwing sinusubukan kong umiwas, sumisingasing, mas lalo kitang hinahanap-hanap. Tumahik ako. Hindi ko alam kung ilin ang masimbang. Ang takot. O ang pagnanais na maramdaman muli yung init ng pag-aalaga kahit, musika, sandali lang. Sa bawat sandaling magkasama kami, pareho naming alam na sa gitna ng tahimik na gabi,
Inuulit-ulit namin ng parehong pagkakamali. Isang umaga, hindi ako mapakali. Ilang araw na akong balisa. Madaling mapagod at madalas sumasakit ang ulo. Akala ko stress lang or pagod pero napagtanto ko delayed na pala ako ng buwan ng dalaw ko. May kung anong kaba ang kumirot sa puso ko. Hindi, impossible. Matanda na ako para mabuntis pa. Mahinang bulong ko sa sarili ko. Musika, kinabukasan, bumili ako ng pregnancy test dahil hindi ako mapakali. Kung tama ba ang hinala ko? Habang inaantay ko ang resulta sa pregnancy test, nanginginig ang kamay ko. Lumipas pa ang ilang minuto. Napatulala ako nang makita ko ang 2 guhit sa pregnancy test. Diyos ko, bakit ngayon pa? Musika, bakit kung kailan matanda na ako? Sa mga oras na yon, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Matatakot dahil alam kong magagalit ang asawa ko o matutuwa dahil matutupad na ang hiling ko na magkaroon ng anak. Paano ko sasabihin to? Kay Eduardo o kay Kaloy? Pero alam kong si Kaloy ang ama ng batang ito. Hindi ko sinabi kayo'y ang tungkol sa pagbubuntis ko. Ayoko rin magpa-check up dahil alam ko mabilis nakakalat ang pagbubuntis ko. Pero akala ko kaya kong itago ang lihim na ito. Pero walang lihim na hindi nabubunyad. Isang araw, may hinahanap na dokumento si Eduardo sa kwarto. Hindi ko alam na sa drawer na pinaglagyan ko ng ini ko andun yung papel na hinahanap niya. Musika, at napansin ni Eduardo ang pregnancy test ko roon. Tinawag niya ako. Antonia, Antonia. Pagpasok ko, nakita ko ang hawak niya. Lalapit pa lang sana ako nang bigla siyang sumigaw. Kanino ang pregnancy test na to? Buntis ka ba? Sasagot ka ba? O kailangan ko pang magtanong ulit? Eduardo, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo ako. Pakinggan kita. Matalim na tanong ni Eduardo. Antonia, ilang taon tayong naghintay na magkaroon ng anak pero ngayon pa na matagal na tayong hindi nagtatabi. Saka ka mabubuntis, Eduardo, hindi ko sinasadya. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Musika, pwede ba Antonia? Huwag mo akong gawing tanga. Ilang buwan na? Ilang buwan na yang tiyan mo? 3 buwan. 3 buwan. So ibig sabihin nangyayari to nung mga panahong wala ako. Sino? Tanong ni Eduardo. Sino ang ama? Eduardo. Nagkamali ako. Naguluhan ako. Lagi kang walang oras. Hindi mo alam kung gaano ako nalungkot. Kaya may karapatan kang tumalikod sa akin. Ganun ba yon? Ibig sabihin ba nun may karapatan kang lokuhin na ako? Musika, Eduardo, patawarin mo ako. Sana sinabi mo. Sana hindi ka nagpa-comfort sa iba. Eduardo, baka pwede pa nating ayusin to ayusin. Paano yung ama ng batang yan? Ha? Sino ang ama ng batang yan? Doktor ka pa man din, Antonia, pero hindi ka nag-isip. Huwag kang humingi ng kapatawaran sa akin dahil hindi kita mapapatawad. Pasensyahan na lang tayo. Magkita na lang tayo sa korte. Eduardo, please. Parang awa mo na. Maawa ka sa akin. Bakit? Nung nagtataksil ka ba naawa ka ba sa akin? Musika, naiisip mo ba ako? Ha? Bakit ikaw? Pag malayo ka ba? Wala ka bang ginagawang kalokohan? Ako lang ba ang nagloko? At ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Ngayon ako pagbibintangan mo na nagloloko habang wala dito. Bakit? May nakita ka ba? May ebidensya ka ba? Musika, hindi ka na nahiya sa reputasyon mo bilang doktor. Antayin mo na lang yung sulat galing sa korte. Musika, at doon, binagsak niya ang pintuan. Naiwan akong luhaan at nag-iisa. Puno ng pagsisisi. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi mo kailangang maging masama para magkamali. Musika, minsan tao lang talaga tayo. Napapagod, nauuhaw sa pagmamahal at sa paghahanap ng kasagutan. Nagkakamali tayo ng direksyon. Akala ko dati sapat na ang karera, ang respeto ng mga tao at ang isang asawa na tagumpay sa buhay. Pero kapag ang puso mo ay unti-unting nanlalamig sa kakahintay ng oras at lambing, may mga desisyong hindi mo akalain na kaya mong gawin. Kung may kagaya akong nakikinig ngayon, isang asawa, babae man o lalaki, sana tandaan nyo, huwag nyong hayaang lamunin ng katahimikan ang relasyon nyo.
Ang distansya hindi yan nagsisimula sa kilometro. Nagsisimula yan, musika, sa isang tahimik na hapunan. Sa mga gabing walang kamustahan, sa mga araw na puno ng trabaho, at sa mga katulad kong nagkamali na, huwag niyong ubusin ang sarili niyo sa pagsisisi. Ang kasalanan may kapalit yan, pero habang humihinga ka pa, may pagkakataon ka ring itama yung natitira. Hindi mo kailangang tumakbo pabalik. Minsan sapat na ang huminto, huminga at piliing magsimula ulit. Ngayon, tinatanggap ko na. Hindi ko alam kung ano magiging kapalaran ko at ang batang ito, pero sigurado ako, hindi ko na ulitin ang pagkakamaling iyon dahil minsan, musika, kailangan mong masaktan ng husto para matutunang pahalagahan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig at katapatan. Kaya kung nakikinig ka ngayon, musika, alagaan mo yung taong nandyan sa tabi mo. Pakinggan mo habang kaya pa. Dahil kapag huli na, musika, kahit ilang luha pa ang ibuhos mo, hindi na ito maibabalik ang mga salitang, musika, hindi mo na nasabi. Sa ngayon hindi pa rin alam ni Kaoy. Nabuntis ako sa kanya. Umalis na rin ako sa ospital na pinagtatrabahuhan ko noon. Nagpakalayo-layo kasama ang batang nasa sinapupunan ko. Hindi ko alam kung paano ulit ako magsisimula pero susubukan ko para sa anak ko. Tama ba ang naging desisyon kong huwag na lang ipaalam kay Kaloy o dapat ko pa ring ipaalam sa kanya kahit papaano? Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagala. Antonia.